Nagsimula silang magpalitan ng sunod-sunod na malalakas na atake. Pareho na silang mas mabilis ngayon, at ang labanan ay umabot na sa buong arena. Sa pagkawala ng baluti ng halimaw, naging mas malakas pa ito. Ngunit hindi pa rin ito mas malakas kaysa sa pangunahing tauhan kapag ginagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang gauntlet. Kumpiyansa siyang dito na matatapos ang laban. Nagbago ng kulay ang markang nasa katawan ng halimaw, ngayon nagniningas na pula. Nang umatake ang bida, tumagos lamang ang kanyang espada sa mirage ng halimaw. Agad niyang napagtanto na wala siyang tinamaan, at napilitan siyang depensahan ang sarili laban sa isang atakeng halos di niya nakita. Dahil sa pagbabagong kulay, mas bumilis pa ang halimaw, at muling napilitan ang bida na umatras. Pero hindi pa siya talo. Kailangan niya ng mas maraming kapangyarihan upang manalo. Habang dumadaloy ang kapangyarihan sa kanyang katawan, lalong naging mapanganib ang sitwasyon. Nakakabighani ang pakiramdam ng matinding lakas. Ngunit isang nakakakilabot na anyo ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang gauntlet pala ay isinumpa. Upang makuha ang kapangyarihan nito, kailangan niyang ayalay ang kanyang sariling kaluluwa. At ang bida ay halos pumapayag na sa kasunduang iyon. Unti-unting binalot ng mahiwagang aura ang kanyang katawan, at nawalan siya ng kontrol. Para bang nawawala na siya bilang isang tao. May tinig na nagbabala, kailangan mo talaga ng kapangyarihan ngayon. Ang dahilan ng lahat ng paghihirap mo ay ang sarili mong kahinaan. Kaya ka pinahirapan at pinatay noon, dahil sa pagiging mahina. Panahon na para ikaw naman ang kumuha ng gusto mo gamit ang lakas. Unti-unting nawawala ang kontrol niya sa sarili. Nakita ito ng nilalang bilang pagkakataon para siya'y patayin. Ngunit nagbago na rin ang anyo ng bida. Ngayoy pantay na sila ng nilalang sa lakas. Ang alab ng kanilang banggaan ay nakagigimbal. Isa na lamang ang nagtutulak sa kanya ngayon, ang matinding pagnanais na manira. Hindi na siya nais manalo. Gusto niyang wasakin ang lahat, at ang nilalang ang magiging unang hadlang. Pagkatapos nito, lahat ng hamarang sa kanya ay wawasakin din niya. Ngunit kahit nasa bingit ng pagkasira, naalala niya ang kanyang kapatid na babae. Nagbigay ito ng sinag ng kamalayan sa kanya. Patuloy pa rin ang labanan ni Belle laban sa makapangyarihang nilalang. Napagtanto niyang hindi niya kayang ibigay ang kanyang kaluluwa, dahil may kapatid siyang mahal na naghihintay sa kanya. Hindi siya lumalaban upang pumatay. Lumalaban siya upang protektahan. Doon niya muling nabalik ang kontrol sa sarili. Panahon na upang ang halimaw ang magbayad gamit ang sariling kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Aegis ay tunay na kahanga-hanga. Napaatras niya ang dungeon boss. Tinukso pa rin siya ng nilalang, kailangan mo lang humiling at ibibigay nito ang lakas, kapalit ng iyong kaluluwa. Sa kabila ng pag-aalinlangan, umatake pa rin siya. Sumugod na rin ang nilalang. Pareho silang nagtipon ng napakalalakas na atake, ngunit nauwi muli sa isang madaliang labanan. Tinangka ng halimaw na sorpresahin siya gamit ang isang mana attack, pero natalo muli ito sa bilis. Nadismarmahan ng binata ang nilalang, pinutol ang isang braso nito. Dahil dito, halos hindi na makalaban ang halimaw. Nakahanap ng malaking siwang ang bida at hinati sa dalawa ang katawan ng halimaw. Sa wakas, tuluyan ng natalo ang halimaw. Si Belle ang lumabas na panalo sa laban. Ramdam pa rin niya ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan habang pinapanood niyang unti-unting naglaho ang katawan ng kalaban. Ang hamon ay tuluyan ng natapos, at handa na siyang alisin ang isinumpang gauntlet. Napakalakas ng kalabang iyon, halos mawalan siya ng pagkatao. Kaya't dapat niyang iwasan ang paggamit ng gauntlet hanggat maaari. Sa kanyang harapan, may lumitaw na maliit na sisidlan. Ito ang kanyang hinahanap, ambrosia. Kapag ininom niya ito, magkakaroon siya ng mana na katumbas ng isang level B paladin, at magagamit na niya ang kanyang divine Arman abilities. Ang totoo, hindi pa siya kailanman nakakakita ng ambrosia, kaya't may kaunting kaba. Ngunit alam niyang kailangan niya itong inumin para sa mas magandang kinabukasan. Sa una, wala siyang naramdamang pagbabago. Ngunit ilang saglit pa, napuno siya ng mana. Nakakamangha, instant siyang naging level B. Ngunit kasunod ng kapangyarihan ay matinding kirot, napakasakit na halos hindi niya makayanan. Sumakit ang kanyang dibdib, at tila nasusunog ang kanyang katawan. Biglang nagliliwanag ang kaluban ng kanyang espada sa kanyang baywang. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Bumagsak siya sa lupa, walang malay.
Ngayon, nakahiga siya sa gitna ng isang mahiwagang magic circle. Pagkamulat niya, gulat na gulat siya. Hindi niya alam kung anong lugar ito. Para bang na-teleport siya sa ibang dimensyon. Isang lalaki ang sumalubong sa kanya, gising na raw siya sa wakas. Ito ang kanyang mentor, at matagal na mula nang huli silang magkita. Kahit nakatago sa hood ang mukha, agad niya itong nakilala. Wala siyang pagdududa, ito ang kanyang master. Mayroon ding ibang tao sa lugar na iyon. Isang babaeng may dalang martilyo, isang lalaking nakatago ang mukha na tagapagdala rin ng gauntlet, at isang kabalyero na may hawak na espada. Sa lugar na iyon, mainit siyang sinalubong ng lahat. Unang beses sa buhay niya na may karanasang ganito. Ito ang dimensyon ng mga kaluluwa. Nang muling makita ng lalaki ang kanyang alagad, napaluha siya sa tuwa. Masaya rin ang binata sa kanilang pagkikita. Rig ang pangalan ng kanyang guro, siya ang nagbigay sa kanya ng Avalon. Siya rin ang orihinal na tagapagdala ng kalasag ni Achila. Ang muling pagkikita nila ay isang hindi inaasahang biyaya. Ngunit hindi niya maintindihan kung paano niya ito naaalala, gayong bumalik siya sa nakaraan. Sinabi ng kanyang guro na mula sa lugar na iyon, nasaksihan niya ang lahat, ang kamatayan ng kanyang alagad at ang muli nitong pagkabuhay. Dahil dito, napaisip ang binata tungkol sa tunay na kalikasan ng lugar. Ipinaliwanag ng guro na ang espasyong iyon ay nasa loob mismo ng Avalon. Dito iniimbak ang mga divine armaments, kasama ang mga kaluluwa ng bawat naging tagapagmana ng mga ito. Lubos na naguluhan ang binata. Gusto niyang malaman kung nasaan ang katawan ng kanyang guro. Sagot nito, malamang ay nasa mga bundok at nagpapahinga na bilang retirado. Ang Avalon ay isang divine armament na nakabigki sa mga kaluluwa ng mga tagapagdala nito, dinadala ang mga ito sa paglipas ng panahon. Kapag nawala ng koneksyon ang tagapagdala rito, ang kanilang kamalayan ay nananatiling konektado sa kanilang katawan. Agad na naisip ng binata na ang Avalon marahil ang nagbalik sa kanya sa nakaraan. Ngunit nag-alinlangan ng guro, wala siyang kaalaman kung kaya ba ito ng armament. Hindi inaasahan ng binata na kahit ang kanyang guro ay walang kasagutan tungkol dito. Masaya sa muling pagkikita, pinuri siya ng kanyang guro dahil sa matapang niyang pagprotekta sa kanyang kapatid na babae. Ngunit nahihiya ang binata sa papuri. Gusto niyang malaman kung bakit siya naroon. Mag-uumpisa pa lang sanang magpaliwanag ang kanyang guro nang biglang kumilos ang isa sa mga kaluluwa. Sinabi nitong masyado nang tumatagal ang usapan at gusto rin niyang makipag-usap. Siya si Raven, ang tagapagdala ng Fire Spitters. Sinabihan siya ng guro na hindi pa sila tapos, ngunit humirit si Raven na maging mas maunawain ito, sabay sabing hindi naman siya bato o golem. Tahimik lang ang binata habang pinapanood ang lahat ng walang maintindihan. Nagpakilala si Raven sa ika-6 na tagapagmana, isang karangalang makilala raw siya. Nanatiling nag-iisip ang binata, at nang tinangka niyang makipagkamay, napagtanto niyang pinaglalaroan lang siya ng lalaki. Napakabiro ng taong iyon, at hindi ito agad maintindihan ng binata. Nakita ni Raven ang kalituhan nito at tuwang-tuwa siya. Aniya, napaka-inosente talaga ng ika-6 na tagapagmana. Lumapit din ang babae, Charlotte ang pangalan niya, at napansin niyang nangangapa pa ang bagong dating. Sabi ni Raven, biro lang naman iyon. Tinawag niya si Haro kung sang-ayon ba siya. Pero si Haro ay sobrang mahiyain, at bilang pang-4 na tagapagmana, nakiusap na huwag siyang kausapin. Alam ni Charlotte na mahilig manggulo si Raven. Sinabihan niya itong huwag siyang inisin dahil nakakasira raw ito sa ganda niya at nakakapagpatanda. Hindi natuwa si Charlotte sa komentong iyon. Pinakiusapan sila ng guro na tumigil na sa pagtatalo, pero mukhang hindi gusto ni Charlotte ang ugali ni Reyes. Bago pa siya makasagot, pinakialaman na naman siya ni Raven. Kakaiba para sa binata na makita ang kanyang guro sa ganitong masayahing sitwasyon. Ipinapakita lang nito na ang mga naunang tagapagmana ay talagang makapangyarihan. Dati na niyang tinanong ang guro tungkol sa kanila, sila ay mga dakilang bayani na lumaban sa kasamaan. Ang lalaking may espada ay nagsabi na dumiretso na sila sa pakay. Kinumpirma ng unang tagapagmana, si Adam, na may dahilan kung bakit sila nagpatawag. Tinipon nila ang binata sa dimensyon ng mga kaluluwa upang bigyan siya ng babala. Nang marinig ito, tinanong niya kung tungkol saan ito. Kailangang matutunan ng ika-6 na tagapagmana kung paano gamitin ng tama ang kakayahan ng kanyang divine arms.
Nabigla siya sa balita. Kapag ganap na na-unlock ang isang Divine Arm, naglalabas ito ng napakalaking mana. Kapag ginawa niya ito ngayon, maaring mamatay siya. Kaya pala matindi ang sakit na nararamdaman niya, hindi pa handa ang kanyang katawan. Kailangan niyang maghintay hanggang sa siya ay lubusang tumatag. Ngunit hindi siya makapaghintay. May kagyat siyang layunin, kailangan niyang maging mas malakas upang maprotektahan ang kanyang kapatid. Napansin ni Adam na hindi matitinag ang binata, kaya nagpa siya itong bugbugin siya mismo. Hindi inaasahan ng binata ang bilis ng atake ni Adam. Kailangan niyang depensahan ang sarili agad, ngunit huli na, nasa likod na pala niya si Adam, at tinamaan siya sa likod ng espada. Umaasa si Adam na matutunan ng binata ang aral, masyado pa siyang hilaw. Pero hindi niya inasahan na na-block pala ito ng binata. Dahil dito, kinailangan niyang baguhin ang kanyang pasya. Malaki ang progreso ng binata sa mga nakaraang laban. Maaaring kaya niya na pala. Dapat ay matutunan muna ng binata kung paano ganap na gamitin ang espada. Lahat ng tagapagmana ay naghihintay sa kanya. Tinanong niya kung tinatanggap na ba siya. Kinumpirma ito ni Adam. Kung isa lamang ang kanyang pipiliing kakayahan, maaaring makontrol niya ito. Kaya pinayagan ng mga tagapagmana na buksan ng bata ang mga kakayahan sa B-level ng kanyang kalibre at espada. Matatanggap niya ang iba pang kakayahan sa takdang panahon, kasama na ang mga A-level na talagang pambihira. Binalaan ng bata na bubuksan niya ang mga ito kaagad. Nagustuhan ni Adam ang determinasyon ng bata, at hiniling naman ng komedyante na sana'y pala rin si number 6. Lahat sila ay umaasa na maprotektahan ng bida ang kanyang nakababatang kapatid, kahit ang tahimik at mahiyain sa kanilang grupo. Patuloy siyang pagmamasdan ng mga ito mula sa anino. Panahon na para bumalik ang bata sa kanyang katawan. Nagising siya sa loob ng dungeon. Wala siyang nararamdamang sakit, pero may kakaibang sensasyon. Habang pinagmamasdan ang kapangyarihan ng kanyang espada, sabik siyang gamitin ito upang pabagsakin ang mga halimaw, lalo na't alam na niya ang natatanging kakayahan nito. Upang marating ang kinaroroonan ng mga halimaw, kailangan muna nilang sumakay sa bangka. At ngayon, nasa gitna na sila ng nakatakdang paglalakbay. Nagbabala ang binata na magsisimula ng lumitaw ang mga Leviathan. Kaya't panahon na upang maghanda para sa labanan. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng naruroon ay may sabuatan upang siya'y traidorin. Maging ang barbero ay kasangkot sa balak. Napansin na ng bata na may mga kaina-hinalang bagay sa misyon na iyon. Bakit nga ba isang B-level na kabalyero ang pinadala upang pumatay ng mga C-level na halimaw? At bakit kailangan pa niya ng tulong? Tiyak na may nakaplano ng masama. Alam ng bida na magiging problema kung siya'y aatakihin ng biglaan. Kaya't hindi siya dapat magpakakampante isang saglit. Ipinaalam sa kanila na palapit na sila sa destinasyon. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang lugar. Nang tinignan niya ang binata, nakita niyang may hawak na itong kutsilyo. Mahigpit na hawak ng bida ang langis. Pinasadsad niya ang kutsilyo sa kanyang braso at sinabing kailangan niyang akitin ang mga halimaw gamit ang kanyang dugo bilang pain. Hindi nga nagtagal at lumitaw ang unang nilalang, kasunod ang iba pa, higit pa sa inaasahan nila. Dahil mga C-level lamang ang mga ito, iminungkahi ng bida na maghiwa-hiwalay sila para mapangalagaan ang bangka. Ngunit hindi pumayag ang binata na maiwan siyang mag-isa. Dito na nagsimulang maghinala ang bida, at sa wakas, ibinunyag ng binata ang kanyang masamang balak, kailangang hindi na siya makalabas ng buhay doon. Sinimulan niya ang pag-atake gamit ang letigo na pumulupot sa binti ng bida. Napagtanto ng bida na siya ay nasa matinding alanganin. Isa sa mga bankero ang may kagagawan nito. Inalis nito ang kanyang hood at ipinakita ang kanyang pagkatao, si Spencer, isang taong kilalang-kilala ng bida. Hinimok ng isa pang binata si Spencer na gawin na ang kanilang plano. Gamit ang lakas, iniangat niya ang bida at pinalamig ang isa nitong binti. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa dagat. Hindi pa tapos si Spencer, ginamit niya ang kapangyarihan ng yelo upang palakihin pa ito. Dahil dito, halos imposible nang makabalik sa bangka ang bata. Labag sa normal na batas ng pisika, lumubog ang yelo. Umaasa sila na dahil dito, malulunod siya at kakainin ng mga halimaw. Kailangang makalanghap ng hangin ang bata. Para makabalik sa ibabaw, naisip niyang gamitin ang kanyang kalasag. May kakayahan itong lumikha ng sariling hangin, kaya't hindi ito imposible.
Gumamit siya ng mahika upang gumawa ng hangin sa loob ng kalasag at muli siyang nakahinga. Hindi niya inakala na pagtutulungan siya ng dalawa. Nakaalerto siya kay Razor pero hindi niya alam na may isa pa palang kasama sa pagtataksil. Malaki rin ang bahagi ng ibabaw ng dagat sa paligid ng bangka ay nagyelo na, at hindi pa iyon ang kanyang tanging problema. Maraming halimaw doon na maaaring magdulot ng tiyak na kapahamakan. Ang prioridad ay ang pagkalas ng yelo sa kanyang binti. Sa tulong ng kalasag, nabasag niya ang yelo. Sa wakas ay nakalaya siya, pero nasugatan ang kanyang bukong-bukong, marahil ay mula nang tamaan siya ng letigo. Naamoy ng mga nilalang ang kanyang dugo. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na pinatawag ang kanyang espada. Wala siyang kalamangan sa bilang, pero ang karanasang ito ay magiging napakagandang pagsasanay. Ito ang kanyang unang malaking hamon simula nang siya'y muling isinilang. Ngayon, maaari na niyang gamitin ang bagong kakayahan. Una niyang target ang isa sa mga halimaw. Matinding liwanag ang ibinuga ng espada. May enerhiyang lumipad patungo sa halimaw. Maraming espada ng liwanag ang lumitaw sa tubig at pinawi ang lahat ng panganib. Matagal na rin simula nang huli niyang magamit ito, ang pagsasagawan ng Starblade Formation. Panahon na upang lubos niyang lasapin ang pangangaso. Papalapit na ang maraming halimaw sa kanya. Ngunit ang mga espada ng liwanag ay may kakayahang salubungin ang kanilang mga target. Tuwid ang kanilang direksyong tinatahak, patungo sa mga halimaw. Ito ang tunay na kapangyarihan ng espada ng Caliber. Nakakalikha ito ng maraming makinang na mga espada na kayang lumipad at kasing talam ng orihinal na espada. Hindi magtatagal, tuluyan ng malilipol ang lahat ng nilalang na iyon. Sa ibabaw, hindi rin madali ang sitwasyon. Kailangan nilang pakse ng mga halimaw na iyon, at ginagamit nila ang nagyelong ibabaw bilang suporta. 5 minuto na ang lumipas mula nang magsimula ang lahat. Kumpiyansa silang umalis na sa mundo ng mga buhay ang batang iyon. Humanga si Spencer sa kakayahang mag-isip ni Razor. Napakatalino ng plano niya. Bukod pa roon, kaya niyang talunin ang lahat ng halimaw na iyon nang walang kahirap-hirap. Kumpirmado ni Razor na nasa ibang antas na siya. Mabuti na lamang nakakampi niya ang bata, dahil kung hindi, baka matulad ito sa mga halimaw na pinuksa nila. Gayunpaman, naniniwala siyang magagamit pa rin ito. Hindi niya namalayan na nagsimulang mabitak ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Lalo pang lumaki ang mga bitik at sinilip niya kung ano iyon, ngunit bigla siyang inatake. Namangha ang isa pang binata. May nangyari sa ilalim ng tubig. Isang malaking butas ang nabuo sa gitna ng yelo. Delikado ito dahil may isang dambuhalang nilalang na lumitaw, handang lumunin sila. Umusbong mula sa tubig ang isang galame ng halimaw. Kailangan niyang kumilos ng mabilis para hindi siya madakip. B-level ang halimaw na ito, nakaraniwang nangangailangan ng maraming paladan na kaparehong antas upang mapabagsak. Kung hindi siya magiging maingat, mawawalan siya ng buhay. At parang hindi pa iyon sapat, naglabas pa ng mga proyektil ang halimaw, na pinaputok sa kanyang direksyon. Ngunit naiwasan lahat iyon ng kabalyero. Ngayon ay kailangan niyang harapin ang paparating na mga galame. Sigurado ang binata na kapag nahuli siya ng mga galame, katapusan na niya. Kung mas mabilis niyang mareresolba ang problema, mas malaki ang tsansa niyang mabuhay. Pinapayagan siya ng kanyang banal na sandata na damaloy ang mana sa kanyang mga armas, na naglalabas ng enerhiya sa bawat pag-atake. Dahil simple ang mekanismo nito, napakalakas ng kanyang mga enerhiya na atake. Kumpiyansa siyang kaya niyang pabagsakin ang halimaw sa isang hampas. Pero mas matalino pala ang halimaw kaysa sa inaasahan niya. Sa wakas, naihatid ng kabalyero ang pinakamalakas niyang pag-atake, tinamaan mismo ang mapanganib na halimaw. Subalit hindi iyon ang inaasahan niyang resulta, dahil ginamit ng halimaw ang katawan ng isa pang halimaw para harangin ang atake. Lalo lamang naging komplikado ang sitwasyon. Ngayon, lubos ng galit ang kaaway, at tunay na nanganganib ang kanyang buhay. Kailangan niyang bumalik sa kaligtasan ng bangka. Sa tuluyang pagkawasak ng yelo, wala na siyang masandalan para makalapit sa halimaw. At ngayon, kailangan pa niyang mag-alala sa iba pang mga halimaw sa tubig na tumatalo na papunta sa bangka, determinadong lipulin ang lahat ng tao. Naaga nito ang lahat ng kanyang atensyon, at hindi niya namalayang may papalapit na galami na biglang hamampas sa kanyang mukha.
Hindi idinisenyo ang kanyang mga armas para sa pakikipaglaban sa maraming kalaban. Bukod pa rito, wala na siyang estratehikong bentaha sa kapaligiran. Hindi basta-basta pwedeng iwanan ang bangka. Sinilip niya sa labas habang dumarami ang mga halimaw. Habang tumatagal, mas nagiging delikado ang pananatili nila roon. Ngunit higit pa sa mga halimaw ang biglang tanawin ng paglitaw ng pangunahing bida mula sa tubig. Matagal na sanang patay ang batang iyon, ngunit lumitaw si Yaki, lumilipad gamit ang kanyang kalasag, at pinupuksa pa ang mas maraming halimaw. Nakita ng bida na nasa alang-inang sitwasyon ang manlilinlang. Nais lamang niyang malaman kung paano nakaligtas ang bata. Kahit naloko siya, handa pa rin siyang tulungan sila sa sitwasyong iyon. Pero hindi naniniwala si Razor na kaya siyang tulungan ng bata. B-level na halimaw iyon, at wala raw itong magagawa laban dito. Ngunit may ipapakita pa ang bata. Habang papalapit siya, lalo pang dumarami ang mga galame, ngunit handa ang bida. Patuloy pa rin niyang ginagamit ang kakayahan ng Caliburn. Nai-intercept ng mga lumilipad na espada ang lahat ng galame. Nakita ni Razor ang lahat, at hindi makapaniwala na perpekto na ng bata ang natatanging kakayahan ng sandata. Mahirap sanayin ang mga kakayahang iyon. Binalaan ni Bell na papatagan nila ang halimaw na iyon at gagawin itong pagkain ng isda. Inihahanda ng halimaw ang panibagong pag-atake, nagpapakawala ng mga bug zone ng tubig sa direksyon ng bata, ngunit hindi ito natinag kahit isang saglit. Kaya nitong wasakin ang bangka ng tuluyan, pero naghahanda na si Bell na ipakita kung ano ang kaya niya. Ganap niyang binago ang formasayon ng mga espada ng liwanag, pinagsama-sama ang lahat sa orihinal na espada. Pagsasanib ng lahat ng espada ang lumikha ng parang liwanag na tibak na kayang magpalabas ng puro sinag ng enerhiya. Nagbanggaan ang atake ng halimaw at kontra-atake ng bata, ngunit mas malakas ang kanyang determinasyon. Napunit ng tuluyan ang katawan ng halimaw. Bukod pa rito, dumaan pa siya sa ibabaw nito habang hinihiwa ng espada ang katawan nito. Sa wakas, natalo ang halimaw. Pagkatapos ng atake, tuluyan na itong hindi nakalaban dahil nahati ang katawan nito sa dalawang bahagi. Hindi ka panipaniwala na nakagawa ng ganoong bagay ang bata. Pagbalik niya sa bangka, tiniyak niya na ang susunod ay si Spencer, dahil kailangan nitong pagbayaran ang ginawa niya kanina. Tiyak na magiging problema ang batang ito kay Jean, o yan ang iniisip ng kanyang alagad. At kahit matapos ang pagpapakita ng lakas na iyon, determinado pa rin siyang tapusin ang bata sa mismong oras na iyon. Binalaan niya ito na kailanman ay hindi matatalo ng isang hampas lupa ang isang B-level na paladin. Habang papalapit siya, nagulat ang bata na naniniwala pa rin ang paladin na mananalo siya. Dahil ginamit na niya si Spencer para sa isang biglaang pag-atake, sigurado siyang matindi ang takot nito sa kanya.